What's up guys? Welcome again sa aking channel, and for today's vlog ay pupunta tayo sa may Quirino Grandstand. So ngayon nakasakay na tayo sa bus dito sa may Dao papuntang Avenida, tapos sasakay na lang daw ako ng jeep doon papunta mismo sa may Quirino Grandstand guys. And aattend tayo ng pinakaunang Waterbomb Festival sa Manila guys. Ito yung pinakaunang Waterbomb Festival this 2025. And nag-decide ako na umaten sa second day since yung mga artist na gusto kong makita ay nasa second day mismo. Bali hindi ito yung first Waterbomb Festival ko guys, kasi South Korea nakapag Waterbomb Festival na ako sa may Busan dati. Na-enjoy ko talaga yung event na yun, kaya naman ngayon dahil nagkaroon dito sa Philippines, krinam ko yung opportunity na umattend din kasi alam kong masaya talaga yung event na yun. And this time yung mga guest nila like Jessie, Sunmi, tapos at saka yung mga ibang artists like Kang Daniel, nandyan din ang Vivis, tsaka Oh My Girl, and syempre si Yurin guys. Yan yung mga guest ngayon nila at the second day, kaya ito yung grinab ko kasi sila yung mga inahanga kong mga artists sa South Korea guys. And makikita rin natin si Haha at saka si Yang Sechan ng Running Man. Sila yung mga guests. And syempre meron din tayong mga Pilipino na P-pop group which is kung di ako nagkakamali, Believe yata yung name ng group nila. Kaya naman excited din ako kasi makakita tayo ng P-pop group na mag-perform doon at may papakita nila yung talento nila sa harap ng mga Korean guys. So papakita nila na meron din na rin tayong mga may pagmamalaking mga grupo. Ayan, hinihintay ko na lang na umalis itong to. So ngayon it's around 9 o'clock na. Medyo maaga pa naman kasi usually yung pinaka-start ng Waterbomb Festival is around 3 o'clock pa naman. So relax lang tayo guys, at isasama ko kayo kung ano yung gagawin natin kasi sa ngayon ang gagawin natin ay commute lang, so wala tayong service. Yan, so mamaya na lang guys, pupunta natin sa my terminal. Dito na ako sa may Avenida guys, and doon tayo nanggaling kanina, tumawid tayo dito and maghanap lang tayo ng jeep sakayan papunta sa may Quirino Grandstand guys. Maghanap lang tayo saglit. Nakasakay na ako ng jeep guys papunta sa may Luneta, and doon na tayo bababa papuntang Quirino Grandstand. Walang masyadong tao ngayong oras na to, around 11 o'clock. Na yan yung paligid ng Manila guys. Ngayon na nga guys, bumaba na tayo dito, and dito nadadaan natin yung National Museum dito dyan, and papunta na tayo sa may Luneta, papunta naman sa may Quirino Grandstand guys. Medyo maganda yung panahon, no? Talagang masikat ang araw, tamang-tama kasi basahan mamaya sa may Waterbomb Festival, and excited na ako. Medyo maaga pa, around 11 o'clock pa lang ngayon. Kaya pwede tayong bagal-bagal papunta doon. Ayan, napakaganda. Ayan, oh. National Museum dito. And dito naman may mga makikita tayong mga nagtitinda-tinda sa mga gilid-gilid. Ayan.
Ayan. Ayan, lakad-lakad lang tayo papunta doon. Hindi naman ganun ka-complicated, no, yung pagpunta rito. Kasi parang nasa 2 hours lang from Dao. Bali nagpunta ako sumakay ako ng bus papuntang Avenida. Ngayon papunta from Avenida naman nag-jeep lang ako. Tapos ayun, nandito na tayo sa may Luneta. Ayan. Ayan, ito yung Jollibee. Then, ayan guys, hulaan nyo kung nasan ako. Nandito tayo ngayon sa loob ng Luneta Park. Since dadaanan na nga rin natin siya papunta sa may Quirino Grandstand, medyo na-curious din ako kung ano bang itsura ng Luneta Park. Since taga Pampanga ako, ayan, medyo na-curious tayo and pumasok tayo. And ito yung makikita guys, yung ayan, nandyan yung Rizal Park Auditorium. Tapos medyo maraming tao ngayon, no, kahit na medyo mainit. Meron yatang program ngayon dito. And karamihan sa mga napapansin kong namamasyal is mga estudyante. Yan. Grabe, ang ganda dito. Medyo mainit nga lang. Ayan, maglalakad-lakad lang tayo bago tayo pumunta na Quirino Grandstand. Since meron pa tayong 3 hours, mga 11:30 pa lang ngayon dahil ang umpisa ng Waterbomb Festival is 3 o'clock pa nga. Yan, napaaga tayo. Yan yun yung kagandahan, no, kapag napaaga ka kasi pwede kang mamasyal since nandito na tayo sa Manila at hindi naman tayo palaging nandito. Ayan. And dito meron tayong makikita parang dancing fountain ba to? Ayan. And parang nakikita ko na rin dito yung ano, no, yung pinaka-stage ng Waterbomb Festival sa Manila, doon sa may Quirino Grandstand. Nakikita ko na siya dito. Ayan na yan. Ewan ko lang kung tapos na ito, pero parang mayroon din silang inaanong stage dito. Ayan. Maraming mga nagtitinda rin ng mga pagkain tsaka mga laro-laruan dito para sa mga bata, no? Kasi nga perfect nga itong location na to para pamasyal, palagi yung family bonding, okay, mga magbabarkada, no? Ang ganda. Grabe, ito yung first time ko rin kasi makarating dito. Kaya naman inano na natin yung chance na makapasok dito. Kaya grabe. Oh, mga statue to. Juan Sumoroy. Brilliant. Siguro ito yung mga statue ng mga bayani natin, no? Although hindi naman tayo masyadong kabisado yung history nga natin. Ito si Sultan Dipatuan Kudarat. Ayan. Grabe. Enjoy the view guys. Maganda pala talaga dito, no? Grabe. Oh. Yan, oh. Ayan ang Rizal Park Open Air Auditorium. Yan. Lakad-lakad muna tayo bago tayo pumunta sa mismong Waterbomb Festival na talaga namang excited na ako para doon. Yung nakikita na nga dito, no? Ayan. Yun pala, medyo may kamahalan yung entrance ng Waterbomb Festival, no? Compared sa Manila, ay sa South Korea. Yung nakuha nating ticket is nung first which is 7-9. Tapos pag natapos na yung na yon, first wave na yon, sa second wave 8-9 na siya. And then yung regular pass is nasa 9-9 kung di ako nagkakamali. Pero medyo mas mahal sa South Korea, pero na yun, parang it's natural kasi nga syempre dumayo pa sila dito, no? Biruin mo, mga ilang artist ang in-invite nila pa to perform para sa mga Filipino fans na gustong magkaroon ng Waterbomb Festival at maranasan, no? Hindi mo na kailangan pumunta sa South Korea, nandito na mismo sa Manila, guys. Ayan. Grabe. Pagdating di talaga dito sa Manila, marami ng malalaking building din, no? Na pwede na rin makipagsabayan sa South Korea. Meron ding part dito sa may Luneta Park na ganito, no? Parang siguro Chinese inspired. Ayan. And karamihan nga sa mga mga bagets yung pumupunta rito or mga student, no?
Yan, grabe. And meron din tayong makikita ng foreigner. Yan, ni-experience nila yung Luneta Park. Ayun sila, nagpipicture. Ayan. Guys, pag pumasok ka sa loob, ayan yung makikita natin, no? Maraming mga nagpapahinga dito since malilim siya. Ayan. Para ka na rin nasa China, no? Ayan siya, guys. And bababaan tayo at lalabas. Ayan, ayan pa yung ibang part dito sa mga Luneta Park, guys. Ayan. Ayan, kung makikita natin, ayun yung stage ng mismong Waterbomb Festival Manila, guys. And ayan. Malawak din siya, no? And sa ngayon, sa nakikita ko, medyo may pila na, no? Around ano pa lang siya, 11:48. Medyo maaga pa. Pero may pila na. Ganyan yung makikita natin, guys. Medyo maganda yung panahon, mainit. Sakto sa pupunta natin, Waterbomb Festival. Basaan, kung basaan. Nagdala tayo ng bag dito, ready tayo namin. Kasi nga dahil experienceado na tayo sa Waterbomb Festival sa Maybusan, mababasa talaga tayo. Kaya nagdala tayo ng damit, tsaka bimpo. And kumbaga pampalit guys. Tapos may mga plastic din tayo. Syempre mababasa yung damit natin mamaya. Ayun. Eh, naka-sleepers lang tayo, Crocs, for today's video. Kasi nga, basaan ang magaganap kapag nagsapatos ka, medyo hassle. Ayan. Ayan siya, guys. Eh, dyan lang tayo pupunta, guys. Sa kabila na yan. Yung Quirino Grandstand. And then ito yung Luneta Park. Magkatapat lang. Nakikita nyo na ba yung pila doon, guys? Hahanapin lang natin yung tawiran kung saan tayo tatawid. Ang flag ng Philippines. Lumabas na tayo sa may Luneta Park. Kanina nandun tayo, no? Tapos nga katapat. Ang problema is walang pedestrian lane na dito. So pupunta pa tayo doon sa side na yon para tumawid papunta sa Quirino Grandstand. Anyway, pinagpawisan tayo sa paglalakad sa may Luneta Park. Pero masaya kasi first time ko rin makita nga yung Luneta Park. And meron din pala dito parang ayan, kung saan nagpipiknik, no, yung malilim na lugar sa may Luneta Park mismo. Ayan sila. Diba, kanya-kanyang pwesto. Maluwag kasi ito eh. Kaya talagang kahit gaano karami siguro yung pumunta, pwedeng may enjoy ang Luneta Park. Hanapin, syempre, kahit nandito tayo sa Pinas, kailangan sumunod tayo sa batas, trapiko, kaya pupunta tayo sa may pedestrian lane at doon tayo tatawid. Kumbaga sa tamang tawiran. Huwag tayong pasaway, guys, kasi para naman sa kaligtasan din natin, no? Ayan. Huwag natin isugal yung buhay natin. Ayan. Dito yung pedestrian lane, guys. So dito tayo tatawid. Ayan. Grabe. Yan, nakatawid na tayo, guys. And ayan na. Yung entrance. Pupunta na tayo sa entrance. Doon tayo galing kanina. Ayan. As of now, may mga nakikita tayo nagtitinda ng mga pang-protect ng mga ating cellphone, no? Grabe. Di naman tayo nahirapan sa paghahanap nitong lugar. Madali lang siyang hanapin. Akala ko mahirapan ako since galing pa ako ng Pampanga. Yun. Ayan na yung pila as of 12 pa lang, guys. Ayan, dito makikita natin, ayan, marami namang barricade dito na nakaharang. Pero parang kung merong parang masisilip yata dito, no, yung performance. Hindi ko sure, di ko rin sure. Pero check nga natin. Ayan. Diba? Diba? So,
Yeah, nandun yung stage. Parang pag nanood ka, kung ina-allowed nila dito sa labas, mapapanood mo rin siya dito kahit di ka pumasok. Which is ibang-iba sa may Korea, kasi sa Korea talagang hindi mo maririnig mo siya pero hindi mo siya mapapanood sa labas. Ganun siya. Pero dito parang kahit mag-team labas ka, basta pumunta ka lang sa lugar na to, mapapanood mo sila sa malayuan nga lang. Tapos ang kagandahan pa nga minsan kapag ganitong Waterbomb Festival, may malaking parang screen kung saan makikita yung performance nila, no? Parang unfair naman yata sa mga nagbayad ng mahal na ticket pero dito sa labas mapapanood sa. Sana mas inano nila, no? Mas sinecure nila na yung mga nagbayad talaga yung mga kanood exclusive. Yun lang naman sa akin, no? Kasi hindi rin naman di naman mura yung entrance fee dito. So, gaya nga ng sabi ko, 7.9, 8.9 hanggang 9.9. Ayan. Dadami pa yan kasi around 3 o'clock pa naman yung start. So ngayon 12 pa lang. Ayan pa lang yung nakikita nating linya, guys, no? Ayan pa dito. Ayan na nga, guys, 1:30 na ngayon, nasa loob na tayo ng Waterbomb Festival Manila, guys. Ayan. Doon yung baggage area, tapos yung pinaka-entrance doon, ayan. So yung baggage area, pag nainano mo yung may dala-dala kang bag, which is yung pang-change mo, may bayad siya. So nasa 300 pesos siya, no? So sa bunga, dito yung makikita natin. Ayan. Papakitang kilas yung mga Korean. Ayan, di ba? Di ka maliliwang yan. Sana all. And syempre may mga snacks na available dito inside, no? Tapos yung pinaka-stage kung saan magpe-perform, ayan na nga, guys, ang laki. Ayan. Tapos this side is para sa mga VIP na nag-avail ng ticket. And dito yung mga regular type na mga ticket. And ngayon, ayan, blue team tayo, no? Kaya ako siya pinili dahil sa team ni Jessie. And on this side, may makikita tayong mga Korean ramen dito. Tapos mga Korean ice cream, which is Melona. Maraming mga activities, siguro ipapasyal ko kayo, no? And syempre nandito ang Newport World Resort, no? Isa sa mga sponsor. Ayan. Ayan. Merong parang mga PlayStation area doon and smoking lounge. Yung area na yan. And syempre, ayan, sa mga gustong magpa-picture, syempre yung nagpa-uso niyan is yung mga Korean, no? Ayan, mga photo booth. Ayan. And syempre ito yung sound system, no? Yung control ng sound system. Ayan, maraming pwedeng mga activities habang di pa nagsisimula. Ayan. Sa ngayon, yan pa lang yung mga nakapasok sa loob, no? Kasi nga naman, it's 1:30 pa lang ng hapon. So, 3 o'clock pa yung simula nito. So, dadami pa yan. Medyo mahaba pa kasi yung pila doon. And right now, ayan, no? Diba? Libutin natin. Marami namang mga available na CR. So, kaya hindi kailangan mag-alala kung ikaw ay gustong magbawas or naihi, no? Ayan. Busy pa lahat magpa-picture. Siyempre, tayo rin magpapa-picture din tayo, no? Maya-maya. And napansin ko lang, hindi ko alam kung saan yung bilihan nung para ano ba yun? Parang barrel for water, no? Sa Korea kasi, nung na-experience ko sa labas pa lang may mga nagbebenta na and sa loob. Pero dito, nakapasok na ako sa loob, hindi ko makita yung area kung saan. Ayan. Tapos may mga beauty products din doon and Maya, which is mga sponsor nga. Tapos Casino Plus dito, no? Sikat na sikat yung Casino Plus ngayon, no? Even sa mga celebrity or mga vlogger, ini-endorse siya, no? Ito pala, no, Casino Plus. Itong area na to. Ayan.
dito sa area na to, pwedeng mag-refill ng water for your ano no, dun sa mga gun nila. Yan, mamaya baril-barilan no. So, sa mga gustong maagang ano, yung magkaroon ng magandang pwesto, ayan, nakaupo na sila dyan, no, tiis-tiis, para may maganda silang remembrance mamaya. Pero dati kasi, nung sa busan naman ako, merong ano yan sa gitna na yan, which is nagdi-divide sa blue team and yellow team. Pero dito wala, no? Hindi siya nadi-divide, so parang buo pa rin. Let's go. Tingnan natin kung anong oras magbabasaan, kasi as of now, wala pang nagbabasaan, no? Na yan yung big stage guys, oh. Grabe. Ang laki ng stage. Talagang dinala nila dito yung ano, water bomb sa Korea. Ito talaga nakikita lang sa ano no, sa Korea, pero ngayon dinala nila dito sa Manila. As of 2 o'clock, ito na yung kalagayan natin. Parang maganda, no? Medyo kunti lang yung umaten or nandun pa siguro sa pila, no? Magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng magandang pwesto para mapanood yung mga artists. Yan yung mga nag-aabang guys. Nandito lang ako, sobrang lapit ko lang. Actually, sa Korea, kapag nag-attend ka sa ganito, ang hirap umanap ng magandang pwesto para makuhanan yung mga artist. Pero dito maganda kasi hindi siya ganun karami yung pumunta. Marami pero hindi siya yung ganun as in blockbuster, parang ganun ba, no? Ang saya, ang lapit ko lang sa stage guys, oh. Di ba? Parang VIP ka na rin sa isang concert, di ba? Tapos ilang mga artists from Korea yung mapapanood mo. Tapos meron din tayong mga representative na magpe-perform dyan, which is yung Believe nga, which is P-pop guys. And kanina may mga fans sila, no, na nagbibigay ng mga ano doon, giveaway. Ayun na yun. Grabe, ni-enjoy ng mga Pinoy yung ano, moment habang hindi pa nag-uumpisa. Sumasayaw sila dyan or nagti-tiktok. And syempre, kanya-kanya na yan. Meron din mga naglalaro-laro sa mga, kasi may mga ano din sila doon, no, na pwedeng i-enjoy dito. Pwede kang mag-play. Yan guys, nagsimula na yung Water Bomb Manila at around 2:45. So mas maaga siya dun sa 3 o'clock, no? And right now, katatapos lang mag-perform na ni Sela at saka ng P-pop group na Believe guys, no? So ngayon, merong DJ na nagpapa-sounds and papakita ko siya sa inyo. Ayan sila. And ayan yung mga attendees natin, no? Ayan. Nakiki-vibe sa music na pinapatugtog ng DJ ngayon. Ayan, grabe, oh. Medyo nabasa na tayo ng konti, no? Kasi nagpasabog na sila ng tubig dito. 1, 2, 3, go! Woo!
kilala nyo sila guys. Sila yung mga nagbibida sa mga BL series dito sa Pinoy, no? Kung may mga from Thailand na BL, sila naman yung mga nagbibida sa mga Pinoy BL series. Ayan, no? Nakisaya rin sila dito guys, oh. As of now, 6 o'clock lang na guys, and ganyan nakarami yung tao. Kung kanina sabi ko kukunti lang yung tao, pero ngayon blockbuster niya, habang wala pa yung mga artist, ayan, nagpapahinga pa yung mga attendees nyo. Ayan, oh. And may mga artist din na umattend dito. Sa ngayon, may upo lang din ako dito. Hindi ka naman magugutom kasi may mga naglilibot-libot na ganyan, nag-o-offer ng tubig, tapos may mga food booth naman doon. Ayan, ayun si Gino kanina. Nabigla ako kanina, ayun siya, si Genobe. Ang bait kasi talagang nagpa-unlock siya na may video ko siya. Ayun siya guys, so nakikita nyo ba? Kanina kasi naghahanap ako ng makakainan, and sakto nung pupunta ako dun sa may Shin Ramyun booth, nandun siya kumakain. Kaya tuwang-tuwa ako kanina kasi I'm a big fan pagdating sa mga ginagawa niyang vlog guys, and yung mga bago niyang ginagawa na podcast, nakikinig din ako. And syempre isa sa mga member ng Bardagulan, no, na talagang nililibang nila yung mga audience dahil sa witty sila. And yung nakakatuwa kay Chino, kapag i-minute ka niya, parang barkada mo lang siya, hindi ka may ilang. Eh alam naman natin na sikat na siya, biruin mo million na ang kanyang subscriber, pero napaka pa rin niya, no? Napaka humble pa rin niya kahit na sikat na vlogger na siya. Marami ding lumalapit at nagpapapicture sa kanya, tumihingi rin ng video. And maswerte tayo kasi pinaunlakan niya tayo kanina. Enjoy! Ayan na nga guys, magna 9 o'clock na at matatapos na itong Water Bomb Festival, pero ito pa yung kalagayan. Ayan, marami pa ring tao, no, hanggang dulo talaga nandyan sila. And yung mga last na magpe-perform is si Sunmi na lang tsaka si Jessie ang natitira guys. And kitang kita naman na hanggang dulo buhay na buhay pa yung mga no. So yan yung pinaka-break nila kapag nagpe-perform yung mga DJ. Pero pag mga artist na yung nagpe-perform, nagsisitayuan yan para maki-join dun sa artist na nagpe-perform.
Let's go! This is a fucking banger. Grabe nakaka-enjoy, no? Kahit na from 3 o'clock hanggang 9 o'clock. Ang saya nito. Kapag yung mga DJ ang nagpi-play, usually yung iba nagpapahinga. Yun yung pinakapahinga nila. Tapos, kapag nagano na yung artist, tsaka magsisitayuan itong mga to niyan. Ayan. Pero yung iba, yung mga matitibay ang tuhod, ayun, nakikipagsayaw sila. Ini-enjoy nila yung tugtog na piniplay ng DJ. And ngayon, ang naka-DJ ngayon si Aster. Let's go. Ain't nobody stop me now. No, time now you're rolling with you got. Come to my meeting, Lord, wait for another direction now. Ayun guys, katatapos lang mag-perform ni Bam Bam and Sunmi, and right now 10 o'clock na. So ang natitira na lang is si Jessie, and kung makikita natin, marami pa rin naghihintay sa kanya kahit around 10 o'clock na. And sa ngayon nagpi-play na yung last DJ. Ayan. Ayan yung mga tao nagpapahinga, no? Nandun pa rin yung energy kahit na 10 o'clock na. Nandun pa rin yung energy ng mga audience. Although nagpapahinga ngayon kasi nga nagpe-play yung DJ. So hindi naman kailangan tumayo. Pero kung marami kang energy, pwede ka namang tumayo at magsayaw-sayaw dyan habang nagpapatugtog yung DJ, no? Grabe. Marami pa rin tao. Sobrang dami ng tao. Hindi ko ini-expect na ganito siya. Kasi kanina nung nagsimula ito, hindi ganon karami. Kaya natuwa pa ako. Kasi sabi ko, madaling makasingit doon sa pinaka-front. Pero ngayon, ang hirap nang makasingit doon kasi sobrang dami ng tao. So, hindi na ako nasumiksik. Dito lang ako sa likod. At least nakukuha ko pa rin naman sila at napapanood ko pa rin naman sila, guys. And yan yung makikita natin dito sa lugar ko, no? Sa kinauupuan ko. Ayan, may mga nag-happy-happy doon, no? Biglang tumigil. Biglang tumigil, guys. Brand out yata. What's up, Philippines? Okay, this is a vocal chair. And MJ, we are inside core. Bigla yata nagano yung power. You guys good? Biglang tumigil, guys. Okay. A family, everybody to come join. So we could all have a good time, okay? Thank you guys so much. My name is Jessie. I love you so much. Make sure you download Jessie's music and stay tuned, okay?
are funny. I'm too old for this. And I'm back guys. Bali tapos na yung Waterbomb Festival dito sa Manila guys. So 12 o'clock na ng midnight. And yung pinaka last act is si Jessie nga. And ngayon naglalakad na ako pa uwi. And may mga nakasabay tayong mga pumunta rin doon. Ayan sila naglalakad na rin. And naghahanap lang ako ng sasakyan. And uuwi na rin. So ngayon, ay yung masasabi ko dun sa Waterbomb Festival is sobrang na-enjoy talaga guys. Yun yung pagkakapareha sa South Korea guys. Walang dull moment kasi lahat ng mga artists na nag-perform, ang gagaling talaga, no? Nakakabilib talaga. And gusto ko talaga yung line-up dahil nandyan si Yulin, Jessie, Sunmi, nandyan din si Kang Daniel, Bam Bam, and Gray. Tapos meron din tayong P-pop group na Believe. Talagang hindi rin sila nagpatalo, no? Talagang pinakita rin nila kung gaano katalented ang mga Pinoy pagdating sa pagsayaw at pagkanta. And nandun din si Zella guys. And kanina siguro yung pinagkaiba is hindi masyadong malakas yung water, no? Yung water na bumubuhos. Kasi sa South Korea guys, yung isang lang pag nag-shower siya ng tubig doon, as in para kang binuhusan ng isang timbang tubig, ganun siya kalala. Pero dito as in hindi man ako nabasa ng kapag sa South Korea kasi usually ano bang tawag dito? Sa South Korea kasi kapag nabasa ka talaga, as in pati yung brief mo basa, as in kailangan mo talaga mag-change. So dito sa experience naman sa Waterbomb Manila, hindi na kinailangan kasi ayan, sa paglalakad ko lang natuyo na yung damit ko, no? Although meron akong dalang gamit dito na pang change sana, kaso hindi na siya kinailangan. So hindi na ako nag-change. Naglakad na ako para maghanap nga ng sasakyan natin, no? Hindi ko pa alam kung saan ako sasakay. And dyan ko tatapusin itong vlog na to guys. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please do like, share, and subscribe sa aking channel sa mga hindi pa po nakasubscribe. And abang-abang lang kayo sa mga gagawin ko pang vlog dito sa Pilipinas guys. And that's it for today guys. Bye!